mabalik lang po ako dun sa pag-umpisa ninyo. Ang bata nyo pa eh. Paano kayo nakikipagtransaksyon sa mga medyo veterano na dyan? Tulad nyo, nabanggit nyo, Vivis Oliven yan eh. Actually, nung time na yun, buhay naman yung tiyo ko, Felipe Apo. Santos. Actually, siya yung kapartner ko una. Pag talaga medyo may edad na kausap mo, minsan pag ikay bata pa, parang minsan hindi naniniwala sa mga sinasabi mo dahil masyado ka pang bata during the time, lalo na sa real estate. Medyo karamihan ng kausap mo dyan, medyo matured na eh. Siya ang nakikipag-usap sa amin. Pero usually, talaga ako nagpupus na tuloy namin yung project niya. Nakikita ko kasi na may potential para sa residential subdivision. Kayo daw po eh, parang may agimat kayo sa pagtingin ng mga property na magagaling. Ito, aasensi ito, madidevelop ito, tatamaan ng kalsada ito. Ano ba yun? Totoo ba yun? Actually, di naman siguro totoo yan. Dahil alam mo, dito sa atin, sa Pilipinas, island lang tayo eh. Ang Pilipinas, island lang. Ang ating land area hindi masyadong malaki. And ang population natin, ang laki. More than 100 million tayo. Actually, kulang lang tayo sa infrastructure. Ang importante, malapit ka sa population. Kasi syempre, ang prospective buyer mo, yung mga malalapit lang dyan sa properties na bubuksan mo o sa project na bubuksan mo. Kaya ang tsansa mas malaki kaysa pumunta ka sa malayong malayo.